Ang trailer na ito ay rated H for honest. Mula sa Star Cinema, nung nalaman na nila kung paano mag-Jackstone, inihahatid ang pelikula na nagbibigay ng bagong mensahe sa kasabihan na ang gwapo ng tatay mo, parang artista. Tangina, bili mo nga lang ako yosi, tsaka pagkain. Gutom na ako. Bilan mo nga ako ng yosi sa labas. Teka, totoong kasabihan ba yun? Fangirl. Kilalanin ng exadyang OA na bersyon ni Paolo Abilino na kesa isang mayaman na nagbabato ng pera sa kanyang party-party mansion, isa siyang depiksyon ng showta mo na nagsiselos dahil crush mo ay artista. Sa likod ng kamera, isa siyang tamad, patetiko at immoral na nilalang sa pamamagitan ng pagkumpleto ng SPG, kung saan masama ang tema ng kanyang tattoo, walang katapusang lingwahe. Tangina. Putang ina mo! Tangina, sabihin mo ako. Tangina, sumigaw ka! Tangina mo! Makarahasan, maharot sa sexual, may pagka-horror, Tangina, sino ka? at nagda-drugs. Singot pa, Goyo! Singot! Makikita natin lahat ng kanyang unti-unting pagkahaba ng buhok mula sa mata ni Jane, ang number 1 fan niya, number 1 spammer ng exclamation mark. Spammer din sa pagkuha ng ute ni Paolo. At number 1 sa pag-akyat ng mga gate. Dahil number 1 din siya pag-akyat pababa ng kanyang grades. Tapos papanoorin ko po yung If We Fall in Love. First day po, kahit mag-absent po ako sa long test ko sa trigonometry. Maliban sa isang kalahati ng history, no? Tapos yung Goyo po, 3 times ko pong pinanood. Kahit 3 hours po yun, hindi po ako natulog. Tunghayan maudlot ang kanyang relasyon kay Paolo na hindi tinawid na maging PDF file dahil asap niya nang gustong iuwi itong dilulufan. Bukas na kita atit sa sakayan. Kada oras naman dumadaan yung bus dito. Pagdating mo lang siguro ng Cubao, alam mo na kung paano umuwi sa inyo, di ba? Pero hindi mo siya mapapatawad sa pag-instiga sa kanya manigarilyo. Pero off-limits sa pag-inom? Hindi ka yata umiinom ng beer eh. Hindi po, okay lang. Akin na nga yan, hindi pang bata. Okay lang po talaga. I mean, ano ba yung values niya rito? Pag alak may balak, pero pag sigarilyo may... papaus pa rin naman si Jane sa uli eh. Sumandal at maupo sa isang pelikula na sinasabi kung ano ba talaga nagaganap sa behind the scenes ng mga artista, kagaya ng nagkakaanak sila sa iba-ibang babae, nagda-drugs, at minumura ang mga fans. Huwag mo nga akong kinagago, pakyo ka. Pero sa huli, subaybay pa rin naman tayo sa kanilang mga nagawang pelikula dahil sa huli tao lang rin naman sila na pinapanagutan ng kanilang pagkakamali nila, di ba? Ito na nga ako eh! Alis na nga tayo, ito na hinihintay mo, di ba? Naku, naging isa na rin ako sa kanila. Kaya bago kayo maging excited sa bagong pelikula nila Paolo Abilino na parang nakalimutan mo na nakaraan niyang ginampanan nitong gago. Dahil maliban sa nailabas ito sa pinakagusto nating kalimutang taon, sa parehong panahon kung saan ginampanan din ito ni Charlie Dizon. Ang baba talaga ng tingin mo sa akin, no? Akala mo sa sarili mo hindi ka nagkakamali? Palpak na akong palpak, pero hindi ako sinungaling. Dahil ang buong pelikulang ito ay 100 minutong kadeluluhan ni Jane at tigdalawang na ulit na eksena kung saan nagja-jackstone siya. Talagang makakalimutan nyo talaga ito. Starring Stan of a Gun, Moist Critical, and green screen na lang sana yung special participation niya, Honest Fandom Entertainment. Buisit, kailangan pa talaga ipakita yung obvious na metaphor? Parang gumagawa ka lang ng Honest Pinoy trailer episode sa mga comedy. At naidbunyag ko na naman na hipokrito na naman ako, no?